Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Mas ang smooth ng dulo So isa daw general ng Soy Army. Hari ng hip-hop underground scene. Ocean Agrikultura. Point. Pare, sa lahat ng social media, kung gusto mag-amoy bad boy na may class, pare, mga perfumes ko available sa TikTok shop. At also, check out nyo yung bagong perfume ni Sadaw, nasa Shopee. Kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka, pre, para hindi tumaba yung dito mo. Nag-PPM sa akin si Golden Retriever. Si Josh. Josh din pangalan. Gago ka pangalan mo? Pangalan ko yun. Gusto ko mapuntahan dito si Golden River. Pero papakilala muna ako. 8 assets sa lahat din ng social media. Tatawa ko sa inyo ngayon Parang nagmamadali kayo magsalita. Hindi pa tapos magsalita siya daw. Gusto mo na kagad Hindi magpakilala. ko tapos na kaya gumagano'n ako. Hindi, ramdam ko, iba energy pag ganitong oras. Mas gusto mo to? Okay siya pagdating sa energy-wise. Ramdam ko na magigising tayo Ako din. Diba? Pero hindi na natin masabi kung hanggang gaano kahaba tong energy na to. Ewan ko kung mamayang 11 go. Oo. yun lang. Pero yun nga, speaking of Golden Retriever. Ganito yung kamay nun, no? Sa mic. Gago, sobrang galing niya. Yung natural na pagkatao niya, nakabuo ng persona. Pinraise ko siya dun sa part na yun. Trending siya, pre. Although pinagtripan ko siya sa part na kapag hawak niya ng mic. Kinontent mo ba siya? Oo, sabi ko, Kinontent ko rin yun. dapat ganito yung paghawak mo ng mic. Kasi ganito niya hawakan yung mic Ganito. Napaka-sassy. Gets niya na yun. Kasi siya yung mainit that time So, kailangan talaga i-monetize. Hindi kasi tayo rin, kahit naman tayo, ititip natin kung nasa social media ka. Yung mga ganyang bagay, hindi na pinapersonal yan. Gago, bawal malambot. Oo. Ako expected ko na pagkakaguluhan ako, pati mga kaaway kong rapper, lalabas yan Stand tayo pag lumabas yung Pero, Kinontent ko yan siya, pare, si Golden. At hindi ko siya, panood niyo yun for sure, hindi ko yan siya tinira. Sabi ko sa kanya, isa yan siya sa mga biktima nga ng modern society ng pagdedemand sa lalaki. Dapat ganito ka, ganito, feminine ka dapat, ganito, pag Golden Retriever. Galing naman sa babae yun, pre. Di ba? Attracted ako sa Golden Retriever guy. Siguro napanood ni Tropa, hindi niya pa alam yung mga ganitong klaseng content. Kaya natuwa nga ako na nanonood yun sa'yo. Naka-follow na yun. So, hindi na magiging Golden Retriever yun. Magiging German Shepherd na yun. Rottweiler. Diba? Rottweiler, I hope so. Kasi, yun naman ang goal ng anti-support Baga mabuksan yung kaisipan ng lahat ng mga kalalakihan tungo sa rasyonal na kaisipan. Hindi para maging woman hater. Hindi, putaki ng malabo. Balikan ko lang konti. May hangover pa ako ng konti dun sa pusuan. Yan. In-exercise ko doon na huwag kayong matakot, i-speak up yung boundaries nyo. Yun lang yun. So, yun yung parang naging role ko doon sa pusuan laruan segment. Yun din naman yung tinuturo namin na kung gusto mo exercise, bahala ka. Basta kaya mo pangatawanan. Oo. Yung hindi ka magmumukhang tanga, di ba yung, at least ikaw nung nandun ka, kitang-kita nung ginanon mo na, pak! Dinastify mo kung bakit mo tinumba Oo. Pero yung iba kasi na magta-try hard talaga at magmumukhang pangit na representation ng pagiging masculine, yung nagganong ka na nga nung, tas sina-challenge siya, tinatanong ka na, hindi ka na makasagot. Tama. Pangit yun. Hindi kasi ako natatakot na exercise yung boundaries at the same time. Nasar ako Tanawagan ko yung stana. Hindi ako yung stana, hindi. Hindi, no? Ginudge nyo ako sa pananamit, tapos kayo ayaw nyo ma-judge sa pananamit nyo. Ayaw nyo nga ma-judge sa tattoo nyo Tapos ako, ginudge nyo ako sa Stone Island na pananamit ko, di ba? Mahal yun Stone Island. Yeah. kaya nga, alam mo yun, Paalala ka na ba? Tapos ka na ba? Tapos na siya. Muntik Ayan na, inaantok na. muntik na nga hindi. Maaga pa, pre. Muntik na hindi. Pero Mga 30 minutes pa. gusto kong bigyan ng shoutout yung 10 nanonood sa live. Puta, kita mo yan? Kasi nilapitan ko kanina So, ayan. Manood lang kayo dyan, So yun, tayo yung taga-pushback ng mga bagay na na iniiyak ng mga irrational thinkers sa society. Hanggat maaari yung boundaries ng rational at irrational hindi sumobra sa pagkaka-irrational ng mga tao kasi magkakadaletse-letse yung society. Ako naniniwala ako napakalaki ng role natin dito. Totoo. Naniniwala ako dun. Yeah, itong pushback na to at yung community na meron tayo,
isa siyang malaking role kasi kung lahat hibang, Wala. kagaya nga neto nakita ko sa Facebook pare, inaaway nila yung PNP. Nakita nyo ba yun? Nakita ko yan pare, nabalitaan ko yan. Mostly puro woke. Woke talaga magagalit dun. Bro mo, responsibilidad ba naman binigay? Diba? So, ang pinag-uusapan natin dito, pare, yung post ng Indang, PNP. Ano ba yung indang? Lugar yun. Indang Sa Cavite. 13 yun, di ba? Oo. Sa inyo. Indang Cavite. Sa 13 yun, sa 13. Liblib ba doon? Hindi, ewan ko Hindi nga, kasi pa ako probinsya yun eh. Dahil probinsya yun, malamang maraming lugar doon na madilim. Kaya nagganon sila. Baka maraming cases na nangyari doon. Pwede. Oo. Pwede. Actually, may reputasyon ng Cavite nga na tapunan ng deads eh. Di ba? Oo, alam mo ba yun? Kasi Kaya dahil... yung may isang lugar sa amin, Paliparan. Yan. Kaya Paliparan ang tawag sa kanya. Tapunan daw kasi doon pinapalipad yung Paliparan ng mga ulo, ng mga ulo, patay. patay. Kasi dati ano yun pre, nung hindi pa masyadong modernized. Matalahib. Talahib lang yun pre. Kahit nga ngayon, marami pa ring area na matalahib eh. Oo. Pero ngayon, konti Pero na ngayon, lang. ngayon konti na lang dahil pre. sa mga development ni Villar. Oo. Speaking of palipad ng taong pinatay, bigay lang ako ng konting likul ako ng konti. Sa isang kawani ng gobyerno, di na ako magbabanggit. Isipin nyo na lang, protector dyan ng mga tao. Itong isang unit na to, isang kawani na to. Base sa mga tropa na kaibigan ko pare, pag may tinumba, durugista, talagang masamang tao rin naman talaga. Justified, sige. Pag tinumba, taga Cavite ako. Ang tapon ko niyan sa isang city sa kabilang city. Malayo. Oo. No, Hindi, kahit nga ito lang boundaries. Alam ba, ito, boundaries ng Cavite. Ano ba kalapit ng Cavite? Laguna. Laguna, let's say, ganyan. Parang isang tawid na lang ng tulay, Laguna na. Doon itatapon yung bangkay. Mm. Para yung trabaho, hindi Cavite ang titira ng trabaho. Para yung tropa sa Cavite, walang trabahong problema. Problema na ng Laguna. Ngayon, ang mangyayari pala nung pare, sa Laguna muna magkakalap ng imbestiga. Kahit sa Cavite tinapos yung tao. Totoo yun. So, may laro yung mga tropa na kayo na lang mag-isip ko anong unit na. Basta may laro ang mga tropa na batuhan pare. Hindi laro nila yan pare. Babato yung isang lugar. Para bibigyan ng trabaho, no? O kasi yung nakakatamad kasi imbestigahan Oo. Dagdag trabaho yan pag wala na, ayoko na. Wala nang trabaho. Tsaka parang ang obvious, parang tanggal obvious din. Kasi kung sa Cavite, parang... Tapos, siyempre... magiging technical na tayo, yun nga, kasi siyempre, yung baril, imbestigahan nila yun. Parang papunta na nga, malapit sa kanila eh. At least pagka dun sa kabilang baryo, matatagalan pa ng konti hanggang sa wala na. Kasi correct nyo na lang ako if I'm wrong ang pagkakaalam ko, bawal mo kasi imbestigahan kung taga Laguna ka. Nandun bangkay natagpuan, bawal ka umimbestiga sa Cavite. May jurisdiction. Oo, hindi mo na siya hawak. Kung ano-ano pang approval lang kailangan dun. Oo. Tapos nakakabuisit yan kasi ikaw lagi sumasalo. Ba, nasa investigation ka. Ikaw lagi sumasalo ng mga ganong kalat. Putang ina, saan yung lead neto? Sa Laguna lang ako pwede mag-ikot. Against the bullshit. So may laro sila. Tapunan sila, pareha sila. Gaganti naman yung kabila ngayon. Putang ina nyo ito. Tatlo to. Naglalaro pare. Gantiyan din no? So yun nga, mabalik ako doon sa Indang. May pinost kasi sila, tol. No, nagagalit ngayon ng mga woke. Ang mga woke ngayon sa pinost ng Indang Municipal Police Station. Ayan. No, so ito, naglabas sila pare ng tips, no? Iwas, for your information lang pare, babaguhin natin yung wordings kasi syempre mabablock ng YouTube. So, Ubas. Ubas. Grape. Ubas. Yun ang gagamitin natin ngayon, ubas, grape. Para alam niyo naman yan. So, itong post ng Indang, no? Kung saan nagalit ang mga woke, mga babaeng woke, at mga badingdong na woke. Ito yung sabi nila, iwas ubas tips. No? Iwasan dumaan sa madilim na lugar, lalo na kung mag-isa. No? So, tama naman. Tama naman. Anong masasabi nyo dun? Basic. Umiwas sa madilim na lugar. Oo. Kasi baka hataking ka ng masamang elemento dyan. Talaga, totoo. Saan ba tumatambay ang mga masasama madalas? Sa madilim talaga, pre. Madilim. May napanood pa ako sa TV Patrol bago tayo mag-proceed Napanood sa TV Wala, Patrol. maganda yan, ganun. Pinasok sa jeep. Tinutukan ng kutsilyo.
doon binakbakan. Pero nauli din naman. Pero nakalima siya. Doon lang din, pre. Madilim na iskinita, hinahablot niya yung babae, pinapasok sa loob ng jeep. Tutukan, doon niya ginagawa lahat ng kabulastugan. Kasi, Madilim yun. At ito lang hindi lang yung dilim pare, di ba? Hindi naman na kailangan pang sabihin pa to eh. Dapat nga ikaw, instinct mo bilang tao, ang madilim na lugar, tapos hindi mo bahay, danger na eh. Di ba? Sa loob nga lang ng bahay, nakakatakot na pagka madilim dun eh. Kailangan mo Yes. pabuksan yung ilaw, di ba? So I think this is, dapat common sense na to sa mga tao na dapat, and I understand bakit nila binigay na tip to. Kasi based din, siyempre, municipal police to, may mga investigation sila dito. Malaki ang mga percentage na sa madilim nga dinadaling mga tao. Doon, kahit hindi nga grip eh, kahit nga nakaw eh. Inihila doon, nasa na yung wallet mo? Bakit yung matanda? It's exemption to the rule yun eh, di ba? Naka-duster, maayos pa na namit. Maliwanag ang bahay, bakit ganon? Exemption to the rule yun. Wag ninyong gagamitin yung bilang napakaliit na chances nun. Meron, but maliit na chances. Pero syempre, itong municipal police station na to, nasa kanila yung statistics eh. May statistics sila nito. Hindi naman to basta lang nilabas na ganun eh. Di ba? Pero sila daw ang masama ngayon kasi sinisisi nila yung mga victim. Inaaway ng mga woke feminists Oh. etong PNP natin ng Indang. Pero mo, nagbigay ka na nga lang ng tips eh, no? Inaway ka pa. Oo. Tips lang at tips na makakatulong para mabawasan yung number ng case ng grapes. Huwag sa madilim. Tama. Tama naman eh. Kasi kahit naman ikaw lalaki, kahit lalaki po for your information, kaming mga lalaki, pag mag-isa kami, iwas din kami sa madilim na lugar. Lalaki ka na. Lalaki ka na. Baka saksakin ka eh. Baka hold upin ka. Hold upin ka. Gulpihin ka. Di ba? Nakakatakot din eh. Tuloy natin. Ito pa yung sabi nila. Iwasang makipag-inuman sa hindi kilala. Tama naman. Tama rin. Wala akong nakitang mali doon. Bakit ka naman makikipag-inuman sa lalaking, sa tao na hindi mo kilala? In the first place, inuman pa yan. Natotoxicate ka. Nawawalan ka sa malay. Tapos hindi mo kilala yung kasama mo. Wala kang kahit anong kakilala doon. Common sense yun. Survival instinct yun eh. Actually, kaya nga, pangit talaga yung babaeng lasinggera rin eh. Nailalagay niya kasi yung sarili niya sa alanganin. Kaya nga eh. Kahit ba nga sabihin mong kakilala eh. Tsaka yung babaeng nagka-clubbing, hindi ko talaga masasuggest eh. Kasi di ba? Ako, tangina kong kapamilya kita, ka-relationship kita, puta hindi ka makakapag-inuman basta-basta. Ay, misogynist. Di, na bakit? Di ba, syempre nag-aalala ako eh. Gusto ko yung safety mo, priority ko yung safety mo. Tapos, ikaw mismo, nilalagay mo yung sarili mo sa alanganin. Para bang, ayaw kitang malaglag sa, ayaw kitang mahulog sa, ayaw kitang mahulog sa bangin. Tapos ikaw yung gumagano, no? Mahulog ako. Di ba parang, Ay, si Josh gago. controlling. Di bali ng controlling, basta safe ka. Di ba? Pero ganun nila kadaling i-demonize yung mga pagpoprotect na bagay. Dinidemonyo nila, pinapalitan nila ng praise. Alam mo kasi, sige, anong masasabi mo doon, pre? Kasi ako, Ikaw muna. ito, magiging diretso na tayo dito, diretsahan na to. Ang ayaw kasi ng mga feminist to, malamang, pre. Ayaw na ayaw nilang Sila gabi. lagyan ng responsibilidad ng isang tao, specifically babae. Bakit kayo ganun? Alam, di ba? Lahat ng tao may responsibilidad. Paglabas mo ng bahay mo, mapalalaki, mapababae ka, meron ka kagad responsibilidad na kailangan mong i-consider pag lumalabas ka ng bahay. Hindi yung carefree ka, para kang tanga. Di ba? So, yun, no? Continue natin. Wait lang, last. Kaya napakalaking role talaga na may tatay, pare. Especially pag maigpit na tatay. Strict, di ba? Oo. Kasi yun kagad ang magsasabi sa'yo ng Kasi ang tatay, syempre, lalaki yan. Yan ang, in our society, lalaki talaga ang mostly nakaka-encounter ng panganib. Kasi unang-una pa lang, bata pa lang tayo nga, ginugulpi na tayo. Nabubuli na tayo. So, most likely, ang kalalakihan talagang unang nagigising sa katotohanan ng buhay, sa realidad ng buhay. And pag wala yun, wala kang tatay na matino sa family mo, Para isa ako ka, nagiinom for sure din. ako, isa ka sa magagalit dito. Ano kung nagiinom din?
Tanga, wala ka rin, alos wala ka rin talagang magandang masculine role model, di ba? Pero hindi, sabi natin nagiinom occasionally, pero kasi nagiinom naman din tayo. Pero pagdating kinabukas na, responsable naman tayo. Wala naman dun sa pag-iinom eh. Wala din Kumbaga, dun. yung pagiging responsibilidad lang talaga ng tatay eh. ng Marami pag-iinom. akong tito sa probinsya na kahit mga lasinggero, dahil marami doon Strict. polis, dahil marami polis. Ano pa rin, ang galing ng guidance nila pag sa ganyan. Strict at maganda yung guidance nila pagdating sa ganyan. Hindi ka hahayaang, makipag-inuman kung kanino, pag babae. So, basic talaga sa lalaki yun. Tsaka Basta may guidance talaga, no? Sa probinsya kasi wala naman libangan talaga. Magko-4 kantos talaga kayo Oo. dyan. Totoo yun. Pagpitik ng 6, ano pulutan? Ay na, puta. Kasi easy life going lang talaga. Parang simple lang yung buhay talaga. Simple lang. More on simple, Oo, But simple. I would say, hindi sila nagmamadali in life. Totoo. Dahan-dahan lang. Parang, Wala lang pinupursu masyado talaga eh. Oo. dahan-dahan lang tayo. Dito kasi, kita mo naman, kahit tayo, mga galawan natin talagang, Rat race kumbaga. Rat race. Nasa city talaga rat race. tatanggapin ko, pasok talaga rat race. Traffic. Di ba? Doon kasi talagang wala naman traffic masyado. Oo. Hindi, tsaka ang lalayo ng mga lugar eh. Makikita mo yung mga daanan na madidilim talaga, kaya mapupunta ka talaga sa frequency na laid back. Wala talaga Doon ba madaming cases ng ganyan? Ako, dito based sa statistics estimate ko lang naman to sa utak ko. Go. I think mas marami sa mga clubbing Totoo. at nalalasing. Totoo. Kasi sa probinsya, kahit naman may case ng ganyan, kaya hindi ganun karami, kasi magkakaibigan rin sila Kaibigan. doon. Totoo. Alam nila na hindi nila tataluhin yung kung sino man yung makita nilang dumadaan dyan. Pag nakita nga nung community na, kumbaga markado na itong mga addict na to, yung community na mismo sisipa dyan, oy, umalis kayo dito. Nun. Kaya, tama ka. Yung sa clubbing nga. Tsaka sa probinsya, uso pa rin yung clan eh. Kumbaga parang clan. Yan, totoo. O parang, Totoo. parang Nobunaga, parang sa Japan nga. Ano yun eh. Kumbaga pagka narinig yung apelido mo, ay, taga dun yun. Oo, So, ganun. agree kayo na mas maraming cases ba rin talaga yung clubbing, no? Sa city, pre. Kasi nagsi-second party pa yan minsan, after party, di ba, nagaganon pa. Dun na nagkakaroon ng Tsaka madalas kasi, clubbing may opportunity to meet stranger talaga eh. Sayawang ka lang ng ganun. Oh, what's your name na? O, di ba? Ganun. May rule nga rin ako pare, kahit sa akin, lalaki tayo, may rule pa rin. Hindi ako tumatanggap ng drinks sa kabilang table. Uy, delikado yun. Delikado yun. Ayoko nun. Kasi, uso dyan pare yung naglalaglag ng gamot eh. Totoo yun. Nangyayari yan. Paano pag babae, di ba? Alam mo naman, vulnerable, lalo pag lasing na. Ay, sige, shot yan. Hindi naman lahat. Okay, hindi naman lahat. Sinasabi lang namin mostly kasi nadadala nga ng emotion, yung happiness sa loob. Yun, related yan dito sa third tip nila eh. Kilalanin muna ang taong sasamahan. Oh. Diba? Ay, victim blaming. Di ba? Ako, kahit lalaki, mindset yan. Itong mga sinabi nila, kaya kadalasan, sasabihin nila mga lalaki kasi controlling, kaya naintindihan ninyo. Itong mga rules na to for your information, no? Bata pa lang kami, alam na namin to bilang lalaki. Di ba? I-rule na namin to na talagang ganito. Wag kilalanin muna yung taong sasamahan. Di ba? Kahit hindi man inuman, basta sasamahan, takot ako nung bata. O bakit? Again, nagugulpi kasi tayo eh. Baka saksakin ka. Saksakin ka pa. Baka pagtripan ka. Oo, kaya hindi to, para sa akin hindi to victim blaming. This is the reality. Ang lalaki, alam to. Kung bakla ka, malamang hindi mo alam to, gated ka, masyado ka na baby ng parents mo. Hindi mo alam to, pero yung... pero yung normal na tao, normal na lalaki, na-experience lahat to eh. Stupid. Ako talaga nung nakita ko yung balita niyan, pikon na pikon talaga ako. Yung mga nag-comment dyan, basta kayo mga nag-comment dyan, mga papansin na, alam mo yung papansin na performative female na nabigyan ng platform. Kasi halimbawa, tatanungin ko itong mga babae na to na nag-comment tungkol dyan. Ito pre sagutin nyo yung babaeng yun, pupunta ba siya sa dilim? Di ba? Pupunta ka ba sa dilim? Ano pa yung isa? Ay, oo nga, no? Ano yun sabi? Wag makipag-inuman sa hindi kilala. May kapag-inuman ka ba sa di mo kilala? Lalo na, ano yan? Sa pageant yan, babae na yan eh. Sige. Di ba? Oo. Ano pa isa? Kilalanin muna ang taong sasamahan. Di ba? Hindi mo ka. Baka hindi ka sumama sa broke eh.
Exactly. Diba? Bakit? Bakit di siya sama sa broke? Hindi safe yung buhay niya dun eh. Hindi siya makakain dun. Same thing here, girl. Diba? Oh. So ito, next fourth tip niya, last naman na to, huwag agad maniwala sa mga taong nakilala sa social media. Oh, yan. Parang kasama na rin sa third yun. Oh, Yan, hindi, ayan yung apat eh. Yung apat na yan, itong nanalo sa pageant na babae na to, hindi mo naman talaga gagawin yan. magandang... Diba? Pero inikisan mo. Para sa'yo mali. Alam mo, Opal. ang dami mong kabastusan na ginawa dyan eh. Hindi nyo naiintindihan, yung PNP, meron yung trabaho para sa mamamayang Pilipino. Hindi lang yan para sa, kung meron mang case ng matanda, isang case lang yun. Isang case lang yun. General yan. Para yan sa mga mamamayang Pilipino. Ang epal nitong mga to eh. Gustong umiksena eh. Feeling nyo kasi yung mundo kayo eh. Ikayo na yung mundo eh. Di ba? Victim blaming. Victim blaming. Putik, hindi ba abot ng common sense mo na gusto nga nilang magligtas ng mas maraming tao? Yun nga ang effort na ginagawa nila para maligtas yung maraming Pilipino. Ay, ini-empower yung aggressor. Sira ulo. Sira ulo eh. Sila ang humuhuli niyan. Sila ang nagbibigay ng parusa para dyan. Sila nakakaalam niyan. Ito diba? pa eh. Kasi, yan na nga. Ang isang pinupush nga daw kasi nila, hindi daw to tama. Mali daw yun. Dapat daw ang nire-repost nila pare. May isang, hindi siya police, but isang FB page lang na tatanga-tanga din. Nag-post sila, nila parang binago nila yan. Naglagay sila na tips para hindi mag-rape. Tips para hindi mag-rape. Huwag maging rapist. Yun ang sabi nila. Number 2, huwag maging rapist. Puro ganun pre. Up to 8. Puro ganun. Huwag maging rapist, huwag maging rapist. Di ba? Ito na nga yung point dun eh. Di ba? May mga pulis tayo, di ba? Na may mga baril yan. Nagro-ronda yan gabi-gabi. Pero bakit meron pa ring nabibiktima? Di ba? Kumbaga yung pulis na nga yung panakot eh. Pero bakit meron pa ring mga ganing klase ng tao? It's because yun yung mga klase ng tao na hindi mo na yun mariresolba. Hindi na yan basta sabihin mo na huwag ka maging rapist, isusunod sa iyo yun. Di ba? Meron nga tayong mga batas nga sa Biblia eh. Di ba nga, huwag magnakaw, pero may nagnanakaw pa rin. Huwag mag-cheat, pero ang daming cheating pa rin. Bakit ganun? Eh, yun ang human nature eh. Human nature eh sumuway sa order. Di ba? Kinakampihan yung aggressor. Di ba? Ang labo nun, kakampihan, putang ina, pinaiwas ka na nga. Di ba? At kung paghaharapin mo ko niyang aggressor na yan, gaganunin ko, pangangaling-galing ko pa yan dito. Bakit iniisip nila sa tuwing nagbibigay ka ng tips kaligtasan? Ba't iniisip nila na may pinapanigang ka kagad na? Wala bugok tong mga to. Bugok kasi nasabi ko sa inyo, lahat kayo, Walang critical thinking. Pre. lahat kayo na kumukontra dito sa iwas grape ng PNP, mga gunggong kayo. Ganito kasi yan, pre. Go. Sabi niya, wag mang-grape. Yun ang gusto nila mangyari. Gunggong ka eh. Ganito yan eh. Merong kotse. Pwede mo bang sabihin sa tao na i-drive mo yung kotse? Hindi marunong mag-drive, i-drive mo yung kotse. Hindi ganon. Merong specifics. Paano mo gagalawin yung steering, paano magkambyo, paano yung, yung timpla clutch. sa Clutch. gasolina. Merong specifics na gagawin na pagdating dito sa usapin na to kung paano poprotektahan yung mga Pilipino, yung PNP ang expert dyan. Yung PNP nakakaalam yan. Kaya, hindi nila gagawin yung sinasabi mo. Pwede ba sila magsalita lang ng ganun? Kailangan nila dumirekta sa specifics. Specifics. Ano yung mga actionable na gagawin? Yeah. Kaya ganun yung nilagay nila. Kaya ganun yung iwas grape na ginawa nila. Hindi sila pwede magbitaw na ganun. Huwag mang grape. Hindi. Nakalagay na nga sa Biblia. Nakalagay na nga sa batas yan eh. Pati PNP pa, gusto nyo, ganyan din na sabihin. Paulit-ulit na lang tayo dito. Kaya dito natin napapatunayan, pre. Dito natin napapatunayan. Itong mga woke na to, wala kayong nare-resolba. Yan. No, sa totoo lang. Di ba doon tayo, napag-usapan na natin last time yun eh, na itong mga idealist na to, at the end of the day, wala kayong nare-resolba. Sige nga, sabihin mo nga sa akin, questioning kita, anong pwedeng ma-resolve sa pagsabi na bawal ang grapist? Na huwag ka mag-grape. Comment mo kung may idealist na nanonood dyan. Ano ang naresolba mo?
Wala. Pero sabihin ko sa isang babae na umiwas ka sa madilim. Huwag kang bumarkada sa di mo kilala. Huwag kang bumarkada sa di mo kilala. Anong naresolba nun? Huwag kang lalabas ng 10 oras ng gabi. Oh. For sure ako, 100%, 99.9% masisave siya kahit papaano. May iwas siya. Or, magiging aware siya. Bakit ano yung madilim? Ayoko nga dun. Ano ba meron sa madilim? Ayoko nga dun. Bakit di ako sasama sa... Bakit ako sinabihan ni kuya ng wag akong makisama sa hindi ko kilala? At least nagiging aware yung mga tao na may something doon. There's something na delikado doon sa bagay na yun. Pero Josh, babanata ka naman nila, paano naman yung sa loob ng bahay naman nang nangyayari? Katulad ng binanat ni Gabi dati. Oo. Ni Gabi. Oo. Sabi niya, sa loob ng bahay, 70%. Yung sinungaling, yung Hindi nga totoo yung statistics na yun, pre. Di ba? Sinungaling yun. Wala nga ganong statistics eh. Alam niyo kung bakit, alam niyo, ang pinakapunot dulo talaga dito, hindi naman talaga yung utak nila eh. Doon ako pupunta sa pinaka-root cause. Hindi sila ginulpi ng mga parents nila. Oo. Kulang sila sa pain and suffering ng bata. Kung bakit lumaki mga abnormal tong mga woke na to eh. Yeah, exactly. Kasi yung tips na yun, that's what's happening in the reality. Yan, oh. In the reality. Nalalayo Okay? sila sa reality. Wala kasi silang concept ng realidad, pre. Kaka-idealism ninyo, nawawala kayo dun sa nararamdaman at na-experience ng real na tao, real na pang-araw-araw nila eh. Wala kayo dun eh. Kaya tignan mo, yung mga tip nila, wag kang grape. Wala kayo na-resolve, walang real life resolution dun sa sinabi ninyo eh. Correct. And wag nyo kasi paghiwalayin. Huwag kayong bobo. Ganito lang yan eh. Magkasama yan eh. Nagbigay ng tips against din doon sa mga gumagawa ng hindi maganda. Huwag nyo i-separate. Pinipilit nilang i-separate na pag nagbigay ka ng tips, ay, pinapanigan mo yung victim blaming ka. Kingi na. Buong to mga nakasash na to ng gano'n eh. Kaya dapat tanginan nyo mga... Hindi lahat talaga ng nandiyan matalino eh. Oo, Na check. nagpapataas na kayo ng TF. Maganda yung point mo na yun, pre. Kasi tayo Papatas na kinukonsider. Totoo, para pag binili ni Congressman, king ina kayo. Yan! Ay, Oh, puta. Totoo naman Ako eh. sa'yo. Nanggigigil ako sa'yo talaga, ha? I-point out ko lang yun, pre, yung pinoint out mo na... Pwedeng pang barangay ha, pwedeng pang barangay, pwedeng pang city. Wala. Oo. I-double down ko yung sinabi mo, pre, na tayo nga sa side natin, kinoconsider natin na yes, para maiwasan yung kailangan mawala talaga yung mga grapists. Yeah, I agree. Di ba? And also, you have to consider din yung mga tips. Di ba? Para kung hindi man natin maubos muna yan, at least ikaw, alam mo, ikaw yung may isip, ikaw yung may control sa sitwasyon mo, makaiwas ka. Kino-consider natin both tips eh. Now, ang problema sa kanila dyan sa side na yan, doon lang sila sa isa, ayaw nila i-consider to, pre. Ilalayo nila, tapos paghihiwalayin nila yung dalawang subject na dapat magkasama talaga. Kasama yun. Na mag-ingat ka at the same time parusahan yung gagawa ng hindi maganda. Tsaka, Yun lang yun. Alam mo, ungas eh. Kung sino man dapat ang apektado doon, dapat yung mga grapists, yung mga criminal talaga, kasi para sa kanila yun eh. Totoo. Ano to threat to para sa ano natin, sa gusto natin mangyari. Dapat sila yung magagalit. Puti ka nagalit yung pinoprotektahan. Anak ka ng putya naman talaga. Pero labo, napakaganda ng point mo kanina, tol, yung sa part na lahat ng tips na to, hindi mo rin naman pala talaga gagawin. Doon pa lang, tol, tapos na siya doon. So, Ano problema mo? sumunod ka rin naman pala doon. Di ba? Oh, yung tips na binigay ng Indang PNP. Shoutout sa Indang PNP. Good job, guys. Sinusunod niya rin naman yun eh. So, ba't yung pa kinakontra? Kasi unang-una, hindi naman siya pupunta sa madilim. Di ba? Mayaman na babae siya eh. Anong point eh? No? Anong point ng pag-disagree? Ginagawa mo naman na talaga. Ito, no? perfect yung, Kinakontra yung sarili niya, di ba? yung mga ganyan, ano kayo, perfect na halimbawa kayo na sinabi ni Tony Robbins eh. Si Tony Robbins, pinakikinggan ko yan. Ang sabi niya dati ko pa ito narinig sa kanya, na tumatak sa akin, naalala ko ngayon. Sabi niya, affirmation without discipline is the beginning of a delusion. Delusional to mga to. Kasi ganito yan eh. Yung mga idealist nga, ang dami nila na basa ng basa, ang ganda, ang sarap. Tapos sabi mo nga, makakaramdam ka ng dopamine dun sa ganun na, uy, nalaman ko yun, ganun pala yun. So, dun na pumapasok na a-affirm na sila sa ganung paraan. Tapos, without discipline, ibig sabihin, hindi naman nila hinands-on. Puro concept, puro ideas, hindi nila hinands-on. Ngayon, ang ending, mga delusional na nga. Totoo. Mga Exactly. gunggong, mga delusional. Huwag kayo makikinig sa mga taong ganyan. Putik, ano to,
ano to napakadaling equation nito kung kanino kayo makikinig sa mga naririnig nyo yan. Yung mga babae na hindi naman nila trabaho ang manghuli ng kriminal pero nagko-comment ng ganyan, huwag nyo yan pakikinggan. PNP, sila ang humaharap dyan, yun ang trabaho nila. Tama. Doon kayo makikinig. Napakadelikado lang kasi na ang daming nakikinig sa kanila kaya pinupushback namin. Sila kasi yung tipo ng tao na pag tinignan mo sa papel, napakasarap tignan at basahin eh. Pero pag application na, wala naman din talagang sense. Walang Diba? laman, pre. Pero aminin ko tangina nauurat ako minsan. Nauurat talaga ako minsan pagka nakakabasa ako ng simpleng-simple na rasyonal na lang. Pabobobohin pa, pakukomplituhin pa. At kaya, doon sila nagdi-delete ng sarili. Alam niyo kung bakit connected? Mostly ng mga woke, sila yung mga tumatapos ng sarili, mga nagdi-delete ng sarili, nag-delete. Hindi niyo ba napapansin? Oo nga. Kaya hindi na ako magugulat isang araw. Yang si Idol, sinigang, wag naman sana. Possible. Kino-comment din to ng mga soy ko, naawa na sila. Kasi ini-stress nila yung sarili nila. Totoo. Wag naman sana dumating sa punto na ganun. Kasi sila talaga eh. Kailan ka ba nakakita ng rational male, masculine model na kung meron man sobrang small numbers, madalas puro woke. Mga nagtatapos, mga nag-delete. Oh. Why? Sobrang stress na sila, tol. Oh, stress sila eh. Kasi hindi nila matanggap, pare. Yun nga ang wala sa kanila, acceptance. Yep. Na kahit anong sabihin mong idealism dyan, kahit anong sabihin mong idea dyan, hindi mo mababago yung reality. Eh, araw-araw mong na-experience yung reality. Pag hindi nila tinanggap yun, parang kalaban yun na araw-araw sumusuntok sa'yo eh. Hindi ka marunong mag-bob and weave kasi hindi mo tinanggap yung reality na lagi mo siyang makakaharap. Tama. Kaya hindi nila matiis yun, talagang gumaganon, pre. Wala silang choice eh. Isa Ay, na may yun. choice eh. Oh. Isa na yon at pangalawa pa, yung ini-stress mo yung sarili mo sa mga bagay na bullshit. Ang ina tol, di ba? Isipin mo yung loaded na yung utak nila ng mga stress things na hindi naman dapat pinapastress yung sarili mo. Nagra-rat race sila sa ulo nila. Ganun Ayun na nga. nangyayari sa kanila. Meron na nga mga mga testimony niyan na yung mga lalaki na nalalagay sa sobrang hirap na situation, ano ba to? Katulad ng mga barkong nagka-crash tapos halimbawa napatapon nyo sa isang isla. So dahil sobrang hirap ng situation, kahit anong isip niya, paano mag-survive dito, paano ako aalis dito, parang gusto niya na rin i-delete yung sarili niya. Pero nung nakita niya na may kasama siya dong bata, naging concern siya sa kalagayan ng bata, nakalimutan niya yung pagdi-delete. Napunta yung focus niya doon sa paano ko tutulong, paano i-save yung bata. So, doon mo makikita sa halimbawa na yun, na yung puro idea, yung puro isip talaga, na walang action, walang application, nakakabaliw talaga yan. Nakakabaliw talaga. Nakakabaliw, no? Nakakabaliw. Kasi isipin mo, mag-iisip ka ng problema, tapos, syempre, sa realidad nga, kailangan ng participation ng katawan mo. Yeah, totoo. Di ba? So, mapapaliw ka talaga nun. Talagang isipin mo, wala na Ayaw nga nila mag-move. Pre. Diba? Ayaw nilang gawan ng solution yun eh. Ayaw nilang gawan ng solution. So, kasi ang solution requires you to move eh. Diba? Action. Action requires you to do action. Eh, sila ayaw nila. Gusto nilang, kung hindi, ayaw nilang gumilo sa idea, pero, okay, sige, may idea ka. Eh, di gawan mo, may purpose ka sana, kaso wala, gusto nila, isisi pa. Kaya ito napapatunay tuloy na kaya sisi sila, gusto nilang ang statement lang na ibigay ng indang PNP is wag kang maging rapist. Yun lang. Kasi gusto lang isisi lang sa rapist na kailangan hindi naman natin binivictim blame but kailangan meron kang gawin talaga eh. Ang gusto nyo lang gawin, manisi. Oo. Gunggong. Wala namang pakialam kahit sisihin mo yung nasira na ng ulo, ng grape, sira na ulo. Walang pakisasisi mo yan. Parang ang lumalabas pa tuloy sa internet na parang yung indang PNP pa yung gusto nilang pagmukaing devil o masama. Oo, 'di ba? Pero mo, challenge na rin naman sila ni ni Chief Nartates na edi magdemanda kayo. Shoutout sa'yo, Chip. Bibihira lang ang pulis na nag-i-stand sa Tumitindig, kanilang no? statement. Bihira lang yan. So, shoutout sa'yo, Chip. Sana dumami pa yung mga kawani ng gobyerno na kayang tumindig. Kasi madalas, tol, maglalabas ang statement ng isang ng gobyerno. Paglabas, nag-backlash,
ipiplip nila Ipiplip. kagad yung ano, pre, sorry, ganyan, pasensya na sa nasaktan. Si Chip hindi eh. Hindi. Eh, kung na-offend kayo, mag-file kayo ng reklamo, ng kaso. Filean nyo ng kaso. Hingi na, di ba? Ang lakas din eh. Sana dumami, hindi lang sa PNP, sana sa gobyerno. Sa lahat. Sa lahat may ganyan din. Kasi ibig sabihin, naniniwala talaga si Chief na ito yung tama eh. Di ba, bakit ko ibabaloktutin yung pinaniniwalaan ko dahil lang merong mga tatanga-tanga dyan sa kalsada na sa internet. Pero yung mga internet people lang yun, babaloktutin niya yung alam niyang statistic. May statistic yan eh. Bobo ng babaeng nakashash. Oo. Batawag na shash ba yun? Oo, Sash, tama. Bobo yun. So, Tsaka wag mong gaganyan yung Chip Nertatis, natulungan yan yung kapatid ko kaya idol ko yan. Uy, shoutout. iba eh. Kaya, Diyan ka na sa passion mo. Kumbaga kung ano ka dyan, modeling ka dyan, kumukontest ka, diyan, manahimik ka na, diyan ka na. Pakilamera ka eh. wala namang sense. Tapos, May trabaho yung PNP, ginagawa nila yung trabaho nila eh, di ba? paano pala yung mga nakikita natin sa mga restaurant, sa mga fast food, nakalagay doon, mind your belongings, the store will not be responsible for your belongings. Paano yun? Na-offend ka pala doon? Sinasabi ng store na magkaroon ka ng responsibilidad sa gamit mo. Oo. Ano? Masama yung store. Masama yung store. Kasi victim blaming yung nanakawan. Ay, oo nga. Yun ang KFC yan, Jollibee. Mga victim blaming pala. So, ibig sabihin, kinakampihan nila yung thief. Magnanakaw. Oo. Di ba? Paano yun? Na-offend pala kayo doon? Every time na pupunta kayo ng store, nasa na yung mind your belongings dito? Ito, kasalanan ikaw, nagbe-victim blaming, gumagano ka pala? Tangina, you're ridiculous. Sagutin nyo yun. Sigurado kami. Sigurado ako na magkatapat yan. Kasi ang ilalaban niya mga yan, hindi naman magkapantay. Taki! Talagang pareho magkapantay yan. Pareho Pantay. yun. Magkapantay na magkapantay. Napaka-basic, napaka-common sense lang. Ano ata to eh. Nagpapapansin para nga tumaas nga yung TF nga eh. Kaya, Matik yun, pre. kailangan eh. Wala atang racket eh. Minsan kasi parang kinong-clickbait na lang nila kasi nakakabwisit naman talaga eh. Pag nakakabasa ka ng tanga. Siguro yun na yung medyo downside ng masyado kang rational. Allergic ka sa tanga. Ako allergic ako sa tanga, pre. Totoo nga. Totoo. Totoo. Tanga na hindi nakikinig tapos delusional. Tapos mayabang pa. Arrogante pa. Arrogante mayabang. pa. Putang Pag sama-samahin mo yon, ayoko, tangin na mag-walkout ako pare. O kaya, kukutusan kita. Kaya nga niyaya ko ng boxing na lang para mailabas ko man lang. Matatalo ako sa debate. Sige, di ako marunong mag-debate. Pero sa boxing man lang, mailabas ko yung init ng ulo ko sa'yo. Pero ako para sa akin, kung halimbawa natuloy man yun, ang magagawa niya lang naman, pagmumukain kanyang talo. Pagmumukain. Ganun naman yung nangyari. Pero ganun nga. Gaso, yun na nga. Ganun nga talaga gawin. Pero hindi yun mananalo. Obviously, hindi naman talaga siya nanalo. Nakita natin yung debate eh. Hindi naman talaga siya panalo. Ano nag-invento ng statistics? Nag-invento ng statistic tapos ng trash talk lang. Wala siyang kasi gano'n na sa debate eh, yung you will prove na tama yung statement mo. At the same time, kung ano yung mabigat na paniniwala mo. Doon wala naman siyang binitawan eh. May mga binitawan pa nga yung mga kalaban niya, siya wala eh. Kasi siya lang ang ambag niya doon sa debate, siya yung nag-isip nung pag-uusapan na na-surprise din yung mga kalaban niya. Pero wala siya na iambag na bago sa conversation. Wala, supot na supot siya. So, siya na nga ang nag-design ng debate. Talo pa siya. Talo naman talaga Talo siya. siya dun, talo Yung siya mga dun. nauto niya lang naman yung napaniwala niyang Kaya, lasa lang, wag mo kalimutan niya na. Ang pinaka tumatak sa akin na sinabi niya na walang kwenta, nung kino-question siya nung kalaban niya, nung kino-question siya ni Kayo, sabi niya, hindi na nakakasunod yung mga viewers sa sinasabi mo. Gunggong ka pala eh! Hindi naman viewers ang importante Oo, doon, eh. ikaw. Yung Malamang debate- kasi siya yun, pinroject niya yung confusion niya. pinagsama kasi siyang woke narcissist, pare. Imagine mo gaano ka devil yun. Pagsamahin mo yung woke, feminist, narcissist, tapos sobrang nabalot ng idealism, nawalan ng rational, siya yun. Sobrang gulo. Ito nga ang masakit niyan eh. Ako sa totoo lang, narinig ko to sinabi mo nung nagkausap kayo ni PX sa parang live sa TikTok eh. Na sinabi mo na okay yung existence niya ni Gaby. Totoo.
Kasi nagiging stepping stone natin siya. Yun, nagiging stepping stone ka. Ang sana na nga lang talaga, dahil kami, ayaw namin dumating sa point na mag-delete ka, dahil mga kuya mo kami. Kaya sinasabi namin, kung pwede lang na itigil mo na yan, itigil mo na yan. Pero kung ayaw mo, magiging stepping stone ka, ma-highlight yung mga bagay na hindi na pag-uusapan pagdating sa mga gunggong na yan, mailalabas natin through him para ka magiging punching bag. Correct, Totoo. correct. Totoo Yun yun. yung pinaka-the best na example doon, punching bag, pare. Kumbaga, i-expose niya lang lalo kung gaano katanga yung Oo. mga naniniwala sa kanila. Kasi kung wala rin siya, walang challenge sa opinion natin, hindi ma-expose na tama tayo at gunggong sila. Diba? Oo nga So, eh. gusto ko din talaga nandyan siya. Ngayon, naging down lang ni Pinoy Extreme dati sa debate nila is lack of confidence, I think. Yun nga yung sinabi ko sa video ko eh. Kasi nga naman, 30K yung nanonood live, tangina na pressure siya. And si Gabi kasi yung tipo ng tao na hindi ka pagsasalitain eh. And doon siya nadarag sa part na yon. Pero Parag nga siya, pre. nagpadarag siya and sa delivery, doon siya nadali. Kaya nga sabi ko, kung personal, mas okay. Oo. Pwede ko siya libaran kung personal eh. Talagang harap-harapan ito, ganyan lang kaharap. Oh. Hindi mo ako pagsasalitan, daragin mo ako. Parang, diba? Totoo. Pagmumukha siyang engot lalo nun, diba? Puro siya ganun. Imagine mo yun, dalawa kami magharap. Kagaling mo na yun. Kagaling. Tumigil ka na. Yung itsura, imagine mo, sinakal ni Josh. Pero wala, hindi talaga haharap yun. Talagang ano na yun. Hindi, ang ganda nga ng hamon nito nung time na yun. Yeah, nga eh. Pagbibigyan kita sa field mo, pagbibigyan mo ako sa field ko. Yeah. O run one tayo. Ako, Parang nanalo siya sa debate. Susundukin ko mukha nga. Hindi, diba, dahil mo sinabi, salita ka ng salita. Josh on point, nakagano. Okay, sige. Ito na, ring the bell na. Ting! Yun nga yung gusto ko, pre. Kasi nga gusto ko nga pagka nag-debate nga, wala namang sasabihin. Sige lang, agree ako. Agree. Okay. Agree. Oh, pagka ito na. Ilan Totoo. talaga. Ilan Hindi, talaga. kahit, maganda talaga yung ginawa mo ngayon. Ako, kahit dati, naisip ko na yung ganyan eh, na may pinagtatalunan tayo, tapos, dadalhin mo sa parte, kung saan, ikaw yung kumaga, yung pabor sa'yo, dadalhin mo sa pabor na ganon, di ba? So, hindi fair yun So, para maging fair, dadalhin din kita kung saan ako, di ba? Kung saan naman yung sa akin. Kung talagang warrior ka, 'di ba? Kaya ka naghahamon, may tinitindigan ka, warrior ka eh. Kaya hinahamon mo ako sa duelo eh, 'di ba? So, Fair yun. Fairness talaga. so dadalhin din kita sa duelo ko. Ano 'yan? Loko ka ba? Alam mo kung bakit mahihirapan kang talunin ng mga kagaya nila sa debate? Tapos ikaw nasa rational standpoint ka. Alam niyo kung bakit? Sige, Hindi bakit? kasi sila nawawalan na excuse. Bubutasin lang nila ng bubutasin ng mga idealismo, exemption to the rule, yung rational mo, hanggang sa mawala ka sa stand mo. Tapos i-declare nila na panalo sila. Oo. Yan, tama. Kasi nga, dahil wala silang stand, talagang iikot-ikutin at Correct. babali-baliin nila yung mga bagay-bagay. Yung na-stand mo. Oo. Babaluin ka nila, pipilitin nila na mag-disagree ka sa sariling stand mo, doon na sila mananalo. Oo. Unlike sa kanila, kahit ipinpoint mo na yung tangan-tanga ka dito sa part na to, tangan-tanga ka, ay hindi, Oo. ganyan. Si Lola nga, pero ang matanda na, ba't na grapes pa rin? May baby nga hindi naman lumalabas ng gabi, bakit na grapes pa rin? Bullshit. Bullshit, oo. Kaya tama si Josh, suntukin na lang yung bibig. Diba? Yan Wala. talaga yun. Yun pare. So, kayo ba pre, anong masasabi nyo dun sa nangyaring balita na yun? Agree ba kayo dun sa Indang PNP? Hindi. Iwan nyo yan sa baba. No? At anong masasabi nyo dun sa mga umuusbong na mga wokies ngayon pare? Anong masasabi nyo dun? May kabag-anak ba kayong ganun? Nabatawakan nyo ba? Ina nyo, magkakamukha kayo. Iwan nyo yan sa baba. So, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Good!